Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayon po ay gusto ko pong magbahagi sa inyo ng mensahe ng Panginoon na pinagkaloob niya. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang meditation ng Word of God. At dahil po sa mga nangyayari po sa ating sitwasyon sa mga oras na ito at sa buong mundo, ay ibinigay po ng Panginoon ang mensaheng ito upang maging isang pagpapalat kalakasan sa ating lahat na nanampalataya sa Kanya. Amen. Sapagkat napakarami nga po na mga depressed at mga hopeless na mga tao ngayon na tinatanong nila nasan na ang Diyos sa mga oras na ito, at tinatanong nila kung ang Diyos ba ay totoong mahabagin at nagmamahal sa kanila. At ngayon po, bago po ako magsimula, gusto ko po munang manalangin. Praise God. Hallelujah. Ama, salamat po, God, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong habag. Ikaw ang Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat, na nakikita mo ang lahat ng bagay. You are in control, O Lord, of everything. At patuloy kami na nagtitiwala sa iyo at patuloy na nagpapakumbaba na ang lahat ng bagay ay ikaw lang, O Diyos, ang siyang makapagbibigay ng kalutasan. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang iyong mga salita at mensahe na aking ibibigay, Panginoon, sa oras na ito. Gabayan mo po ako ng iyong Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Word of God na ating pong pagbubulayan sa oras na ito sa Isaiah 40 verse 27 to 31. Ang sabi po dyan, "Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by my God." And verse 28, "Do you not know? Have you not heard? The Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired, and his understanding no one can fathom." Amen. Sa mga panahon po na nakakaranas tayo ng mga problema, ng mga pagtatanong sa Diyos, ng mga pain, sakit, at mga bagay na tunay na hindi natin maunawaan at maintindihan kung bakit nangyayari sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay, at maging sa ating mga nakikita sa paligid at sa buong mundo, na tunay ba na ang Diyos ay nagmamalasakit? Tunay ba ang Diyos ay nakahabag? At bakit hindi yata niya pinapakinggan ang mga panalangin ng mga tao sa kabila ng mga marami nang namamatay? At alam niyo po na sa kabila ng mga nangyayari na mga bad sa ating mga sitwasyon sa kasalukuyan na nangyayari sa buong mundo, God's love never changes. God's love never fails. At ang Diyos ay siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Siya pa rin yung Diyos na nagbigay ng kaisa-isahan niyang anak, ang Panginoong Yesus, na He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ang Panginoong Yesus po ay namatay sa ating namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. At tandaan po natin na hindi po nagbabago ang kanyang pagmamahal. So, sa panahon po ng ating mga problema at mga sakit na nararanasan, mga depression,
at mga pain na hindi maipaliwanag at halos di na makayanan. Ang sabi po ng Panginoong Isaiah 40:26, sabi niya, "Look up at the sky. Who created the stars you see? He knows how many there are and calls its name by name." So, pinakikita rito na tayo bilang mga nilikha ng Diyos, mga anak ng Diyos, ay sinasabi ng Panginoon sa mga nangyayari sa atin, mga naunawaan man natin o hindi, ay dapat ay tayo tumingin sa langit. Tumingin tayo sa ating Creator. Sino ba yung Creator natin? Si Lord. At tingnan natin ang kanyang kapangyarihan. Na kung paano sinasabi niya, tingnan natin ang mga stars. Gaano ba karami ang mga stars na yan na nilikha ng Panginoon. Ang sabi niya, sa dami ng mga stars na yan, alam ko ang bilang niyan. Ang sabi ng Panginoon, alam ko kung ano ang mga tawag, ang mga pangalan ng lahat ng mga yan. At ako ang lumikha niyan. So, God is so powerful. Kung ipopokus natin ang ating mga mata sa Diyos, ay makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Gayon din sa mga tao na nilikha niya, bilyon-bilyon ang mga tao, ngunit kilala niya sa pangalan ang bawat isa, kilala niya ang lahat ng tao, nakikilala kanya kapatid, anuman ang iyong mga problema, anuman ang iyong mga nararanasan sa oras na ito, anuman ang mga nasa sa loob mo o mga pinag-aalala sa buhay, nalalaman ng Panginoon. He is all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Amen. Because God controls everything. God is in control of everything. So, at ang Panginoon, siya ay meron siyang mga bagay na ginagawa na hindi abot ng ating kaisipan. Amen. Sabi sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are higher than your thoughts, and your ways are not my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than my way, and my thoughts than your thoughts." Ang sinasabi ng Panginoon sa bawat naiisip natin na mga tanong sa Diyos, sa bawat mga naiisip natin, nararanasan natin na halos hindi natin matanggap at hindi natin mapaniwalaan, ibinabalik natin sa Diyos at tayo nagdadamdam o nawawalan ng pananampalataya, ay ang sabi ng Panginoon ay ang aking kaisipan ay hindi tulad ng inyong kaisipan. Mas mataas, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ay ganoon kataas ang kaisipan ng Panginoon kaysa sa ating mga naiisip. So God wants to return His people. Gusto niya lamang na tayo magbalik loob sa Kanya. Ang nangyayaring ito sa mundo is ito ay a wake up call. Ito ay ginigising niya o gusto niya na ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya at siya'y sambahin. Sa halip na ang mga gawa ng tao na sinasamba ng mga tao ay dapat ang gusto niya ay siya ang sambahin, na siya yung creator, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Kaya sa Kanya lamang nararapat iukol ang tama at totoong pagsamba. Amen. Because people ay nagkasala, ang tao ay nagkasala against God. They rebelled against God because of sins of worshiping idols.
and worshiping everything that is man-made. They worship even the money. They worship even ang kanilang mga sarili o ang mga taong mataas at nakapangyarihan sa mundong ito. Ayaw ng Panginoon ang mga bagay nito. This is a wicked in His sight. So, ang sabi po, Isaiah 40, verse 18 to 24, ang sabi po dyan, sa Tagalog, maganda po sa Tagalog, saan ninyo ihahambing ang Diyos? At anong anyo siya iwawangis? Sabay hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao, binalutan ng ginto at ipinatong sa pedestal na pilak. Hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lamang nakayanan ng mahihirap. So, pinapakita ng Panginoon na ang mga sinasamba ng tao ay hindi siya. At nakikita niya ang pagsamba ng Diyos sa mga nilikha lamang ng tao. At yun ay isang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Ayaw niya yan. At ang sabi niyo, di ba ninyo batid? Sa mulat mula pa'y walang nagbalita sa inyong sino man kung paano nila lang itong daigdigan. So, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nalalaman? Hindi nyo pa ba ako nakikilala na ako yung creator? Ako yung dapat yung sambahin at hindi yung mga nilikha ko. Ang ibig niyang sabihin, ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao'y tulad lamang ng langgam. Ang langit ay inaladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda na iniladadlad upang matirahan. Ang mga pinuno, inaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Ganun kapangyarihan ang ating Diyos. Amen. At dapat na ating sambahin at kilalanin bilang Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim, agad natutuyo at tila dayaming tinatangin ng hangin. Ganyan lamang po ang nakakatulad ng mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o ang mga tao na nilikha ng Diyos. Ikumpara po sa Diyos na creator, lumikha ng langit at ng lupa. Amen. So, sa panahon po ng mga krisis, ang Panginoon po ang dapat nating takbuhan. Hindi po ang mga gawa ng tao o ang tao. Hindi ang ating karunungan, hindi ang ating pinag-aralan ang siyang makatutulong sa atin. Nakita naman natin kung gaano nagsasalita ang mga doktor na wala silang magagawa, hindi nila kayang pagalingin ang mga pasyente at tanging ang Diyos lamang ang tunay na manggagamot. Siya yung great healer. Walang imposible sa Diyos. Amen. So sa hirap, mga paghihirap at kapighatian nating nararanasan, we must run to God with a humble heart and pray to God. Kailangan natin na manalangin, magpakumbaba sa Diyos at aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang sa Diyos. We must repent our sins dahil ang nais ng Diyos ay tayo'y bumalik sa Kanya at tayo ay sumamba sa Kanya. Isang tunay na Diyos na nakapangyarihan sa lahat at kaya niyang ipakita even sa isang sandali lamang na ang mga tao ay mapahiya sa kanilang mga pinagmamalaking mga kapangyarihan, pinagmamalaking karunungan. Dahil ang gusto lamang ng Diyos ay bumaling sa Kanya sapagkat ang isang dahilan ng Diyos
na ang tao'y bumalik sa kanya sapagkat mahal niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya na ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na kung sila'y mananampalataya lamang at magpapakumbaba, babalik sa kanya, sila ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. So, we must retreat from what we know. We must retreat from what we know. Yung ating mga nalalaman, kailangan na kalimutan natin ang ating nalalaman, kung anong ating mga iniisip na tunay na napakababa ng ating mga iniisip kumpara sa pag-iisip ng Diyos. Amen. Wag nating questionin ang Diyos. Iba po yung nag-a-ask tayo ng question sa God, na humihingi tayo ng tulong upang maunawaan natin ang isang bagay. Iba po yun sa kino-question natin ang Diyos. Sapagkat pag kino-question natin ang Diyos, ito po ay isang we demand, dinidemand natin yung gusto natin sa Diyos, na parang kumbaga ang mga salita ng Diyos ay parang sinasabi natin na wag mong itupadin. Amen. Sapagkat ang sabi sa Isaiah 55 verse 11, sabi diyan na ang Panginoon, no, 55:10 to 11, ang sabi diyan, kung babasahin natin sa Bible, sandali po. Okay. Kung my words is like the snow and the rain that come down from the sky to water the earth. They make the crops grow and provide seed for planting and food to eat. So also will be the word that I speak. It will not fail to do what I plan for it. It will not fail to do what I plan for it. It will do everything I send it to do. Alam niyo po, sa Book of Revelations, ang sabi po ay malapit na po kasi we are now in the last days. Amen. So, ang sabi po sa Revelation ay dalawa po ang makikita natin sa Revelation, na ang mga tao, dalawang klase ng tao, isang magwo-worship sa beast at magwo-worship sa God. Dalawa. At nais ng Diyos na tayo po ay mag-worship sa Kanya. Ang worship po, hindi lang po yung pag-awit na ating binibigay, kundi ang tunay na worship po ay we love the Lord more than our lives. More than our lives. Kung natatandaan niyo po, isinyer ko nung nakaraang Sunday, na napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos. Sila ay nagtagumpay sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ng kanilang pananampalataya, at ng pagbibigay ng kanilang buhay sa Diyos. Even yung kanilang buhay ay binigay nila sa Diyos because they love God more than themselves. So, mga kapatid, ang worship po na hinihingi ng Diyos ay we have to give our lives to God. We must worship God. And kasi po sa last days, ang lahat ng mga nag-worship o
nagpatatak sa beast, sila ay obligadong mag-worship sa dragon. Walang iba kundi si Satan. Amen. Sapagkat sa huling panahon, ang mga tao ay magpapatatak, makabili lang ng pagkain because they love themselves more than God. Amen. Amen. Kaya nga po, maraming nagtatanong, maraming nagsasabi, Lord, bakit ganun? Bakit ganito? Bakit at ano na? Mga ganyan ang tanong natin. O ng mga tao, sapagkat nakikita nila ang kahirapan ng mundo, ang paghirap ng tao. Pero sinabi ng Panginoon, look up to the skies, look up to the Creator, to the Almighty God. Look up to the powerful God. Look up to the eternal God. Run unto Him. Run unto God. Worship God. He wants our worship. At alam niyo po, kung gagawin po natin yan, at tayo po ay magwo-worship sa God, mananampalataya, magtitiwala, sapagkat yan po ang tunay na kahulugan ng worship. He will give you strength. Bibigyan niya ng lakas ang lahat ng mga lumalapit sa Diyos, nagwo-worship sa Kanya, nananampalataya. Ang sabi sa Isaiah 40:29, He strengthens those who are tired, those who are weary. Lahat ng pagod na, lahat ng mga nabibigatan, lahat ng mga gusto nang sumuko, wala ng pag-asa, magkakaroon ka muli ng pag-asa, magkakaroon ka muli ng lakas. Even those who are young, sabi sa verse 30, grow weak. Young people can fall exhausted. Even ang mga kabataan na malalakas, kung titingnan natin, ay hindi mapapagod sapagkat sila'y malalakas. Pero sinabi ng Panginoon, kahit ang mga kabataang malalakas ay manghihina. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Even ang mga kings, ang mga prime ministers, mga doctors, mga nurses, even ang mga presidente, sila ay manghihina. Sapagkat ang gusto ng Diyos, He wants them to look up in the skies, who is the creator of heavens and earth. Amen. Verse 31, but those who trust in the Lord, ulitin ko po, but those who trust in the Lord for help will find the strength renewed. They will rise on like eagles, they will run and not weary, they will walk and not grow weak. Yan po ang pangako ng Diyos, na kung tayo magtitiwala sa Kanya, tayo lalapit sa Kanya, sa Kanya tayo hingi ng tulong, hindi sa mga nilikha ng tao, hindi sa mga sarili nating kaisipan magdidepende, hindi sa ating sariling kalakasan o karunungan, kayamanan, o sariling power, authority, na kahit tayo ay presidente pa, kahit na mayor o ano pa mang katungkulan na kinikilala, hindi po yan ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan, lalo sa mga ganitong panahon. Amen. Kung nararanasan mo, kapatid, ano man ang mga nararanasan mo, mga kabigatan, sasamahan tayo ng Panginoon kung tayo magtitiwala sa Kanya, lalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Amen. Bibigyan niya tayo ng lakas. We must trust God, the Creator, and not
the man, not the idols, not everything that the man made. Amen. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Hindi tayo magre-rely kung ano man yung ating mga nalalaman. Kahit ang mga scientists, hindi nila pamatagpuan kung anong solusyon dyan, kung anong gamot. Maliban na ang Diyos ay ipahintulot, nabigyan sila ng wisdom, nabigyan sila ng kaalaman sa pagtuklas, ito ay hindi matutuklasan. Sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. He knows everything. He is full of wisdom. Lahat kaya niyang gawin. Even ang mga planeta, hindi siya bumabagsak. Naka-steady lang siya doon dahil control ng Panginoon. Because of the power of God. Amen. So we must trust God who is so powerful, who made the heavens and the earth, who made the mankind. Siya lang yung ating pagtitiwalaan. Hindi tayo lalapit ano ang maibibigay, maitutulong sa atin na mga gawa lang ng tao upang ating sambahin at tawagan at kausapin at magmakaawat luhuran. Ang Diyos lamang na dakilat makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa, ang siyang dapat sambahin. Amen. Siya lamang yung dapat tawagan at hingan ng tulong. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. And never question God. He know what He's doing. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kung di man natin nalalaman ang ibig niyang ipahiwatig, ay itiwala natin sa Diyos ang lahat. Amen. At ang sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. All things work together for good to those who love God. Lahat ng mga nangyayari na yan, sa kabila ng nating nararanasan, kung mahal natin ang Diyos, all things work together for good. Ang dulo niyan ay mabuti. Mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos at mapagtatagumpayan natin ang susi dahil mahal natin ang Diyos. Those who love God. Amen. Amen. At kapag kung tayo nagtiwala at nanampalataya sa Diyos, ang sabi dyan sa Romans 8:37, in all these things, we are more than conqueror in Christ. Hallelujah. Tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo na ating pinagtiwalaan at pinanampalatayanan. Kay Kristo Jesus. Sa Panginoon po. Amen? Hallelujah. At sa verse 38, 39, ang sabi po dyan, tutuloy ko po sa Romans, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ our Lord. Kapag tayo nananampalataya, ang tunay na nananampalataya at sumasamba sa Diyos, ang sabi dyan, you are convinced kahit na kamatayan, kahit na ang demonyo o ang anghel, ang present or the future, or kahit anong kapangyarihan sa kalaliman, sa lahat na dito sa mundo, ang sabi, walang makakapaghiwalay sa atin, ni ang kahirapan, ni ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo bibitaw.
Hindi po tayo magsusuko, sapagkat si Kristo po ang nagbigay po ng katagumpayan sa atin. He is the one who battle, who conquer para po sa ating katagumpayan. Amen. Amen. At bago po ako magtapos, kung mayroon pong nanonood ngayon o di mo pa kinikilala si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, kapatid, mahal ka ng Panginoon, this is the time to come to Him. Jesus loves you and He will strengthen you. Palalakasin ka niya, basta lumapit ka sa Kanya. Siya ang Diyos, siya yung makapangyarihan sa lahat, siya yung Creator, siya yung gumawa ng langit at lupa. At kung tayo lalapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Ang sabi ng salita ng Diyos, mahal niya tayo. Mahal niya tayo. He died for us to give us eternal life. He want to feed us. He want to heal us. He want to deliver us from all troubles. Just believe and trust Him. Amen. Please pray this prayer after me. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, I come unto you with all my heart, with a humble heart. Forgive all my sins and help me. I believe that you are the Son of God, my healer, my deliverer. I put my hope in you. I trust you and I accept you as my Savior and Lord. Thank you, God, for the eternal life. Thank you, Lord, for your love for me. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang Diyos, ang ating kanlungan, siya lamang ang dapat nating takbuhan sa lahat ng ating mga nararanasan. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa kanyang dakilang pagmamahal na sa kabila ng ating mga nararanasan, binibigyan niya tayo ng kalakasan, kapayapaan, at pinagtatagumpay niya tayo anuman ang ating nararanasan. Amen? Amen. God bless you all.